Fanatics Worldwide. Ayan, so ngayong araw na to, malaking pasasalamat ko kay Ate Ping dahil pinaunlakan niya tayo, welcome niya tayo dito sa humble home niya, no? So ngayon, first time ko nakapunta dito sa bahay nila and meron akong titignan na pangyayaring hindi ko inasahan na makikita ko sa mga baraha ko. Ngayon, samahan niyo kami tuklasin ang misteryo ng bahay na to. Ako po si Tony Ailes, taga dito sa Upper Bades. Umpisa po akong nakatira dito ng year 1999 hanggang ngayon. Ang nalalaman ko po dito na pangyayari, dati po kasi ako ang tinatawag niyang maggawa-gawa dito, yung mga service sa loob ng bahay niya. Di ko na siya nakikita noon. Pero minsan nakikita ko siya gabi, lumalabas. Hindi na nga siya hindi na nga siya nambabati noon. Parang wala na siya sa loob niya pag lumalabas siya. Ngayon, nalaman ko na lang na siguro mga ilang taon na magkaiwalay na sila. Nalaman ko na siguro mga after 3 years na magkaiwalay, may nangyari pala sa kanya. Ate, susubukan natin makatawin, ha? Okay. I need your energy para to pick the cards. Pick one card. Cut the cards into 3. Kuha ka ngayon ng 7 cards of total. So, ikaw to. Panatiliin mong maging mabuti, ate. Queen of Heart ka. Pag may queen dito, siya na yan. 1, 2. So, sa pinapakita sa akin ng baraha, may 2 agad na lalaki na nandito. Andito sa lugar na to. This is 4 box of dark. So, ibig sabihin, nakapasok sila dito sa kwarto na to, sa lugar na to. Sharp object. So, meaning may dala silang panaksak. Kutsilyo. Sharp object. Nakilala ni 4 box of heart. So, hindi lang isang beses nakapunta to. Ibig sabihin, pinatuloy nila dito sa bahay. May nakikita akong partida ng martilyo, ate. May dalang martilyo. Count the cards into 3.
Kuha ka ng 9 cards of total. Two hearts. Ninakawan pa siya. Nilooban pa siya. Tatlo. Ayan na siya. Hindi yung asawa. Hindi yung nakaraan. Sa pinapakita sa akin ng baraha, nag-iisa si ate dito. So, Queen of Diamond. Nilooban siya. So, ibig sabihin, sa pinakita sa akin ng baraha, yung nakapasok dito, yung pumasok, hindi lang daw isang beses. Na pinatay pala siya. Tapos ang unang ang nakaamoy nung yung nag-aalingasaw, hindi yung kapitbahay niya talaga, kami yung alos tapat lang kami ng bahay. Pero doon yung yung amoy nung bangkay pala yon. Di ko nga alam kung anong amoy yon. Nung siguro mga ilang araw na, pero may dumadaan dito na amoy talaga nila yung mga dumadaan. Ngayon, siguro din na nakatiis yung mga nakakaamoy. Siguro nag-report na dyan sa asosasyon. Ngayon, yun pala. Tapos tumawag sila ng ng Soko. Yun, pagbungad dyan sa gate daw, naamoy nila kaagad, ganon. Pero ang kwento nung mga nakakita, kasi marami daw tao dito yung parang sinaksakan siya ng bote sa niya, sa ari niya. Yun, nung tapos parang lumobo na siya kasi sabi nung Soko daw parang 4 na araw na. Tapos yun ang kwento nung mga nakakita, may lumalabas ng mga uod sa dito sa lahat ng yung open. Yun ang nalalaman ko. Nung makalipas na yon, pumunta yung mga kapatid, pero di rin nila nalaman kung sinong gumawa sa kanya. Pero tuwing gabi kasi noon, makikita ko lang siya umiigib na siya doon sa sa bandang baba, sa bandang squatter, kasi dito sa wala na siyang tiwala sa supply ng tubig, baka daw malason siya. Kaya umiigib siya doon sa baka yung mga kasalamuha niya doon siguro. Yun siguro ang niya, kausap-usap niya doon siguro, baka isinasama niya paggabi. Kaya yun siguro ang iba na ang mga niya, kakilala Pero sa araw di mo siya makikita talaga. So, sa mga Nostranatics worldwide, sa mga hindi nakakaalam, si Ate Ping po ang pangalawang may-ari ng bahay na to. And i-discover namin kung saan at kung paano nangyari ang aksidente sa bahay na to. So, iikutin po natin, papakiramdaman natin kung makakakonect ba ako sa kanya. Dito.
parang pinapaakyat ako sa taas. So, ilang floor po to, tita? Fourth. Fourth floor. So, parang pinapaakyat ako sa taas. Okay. Let's go. May nararamdaman akong presensya ng mga lalaki. May naririnig akong pag-uusap. Hindi sila makapasok dahil hindi nila maano yung gate. Mataas. Rose. May taas pa po ba ito? Rooftop. Okay po. Ingat lang tayo, baka mabangga. Mahilig siya mag-isa, ate. May naririnig akong tinawag niya. Oh my God. Sino yun? Asawa niya. Totoo ba? Totoo. Yes. Never mo binanggit sa akin yung pangalan. Yeah. Never kong binanggit sa'yo. Never din binanggit sa akin ni Kuya. Oh my God. Lord. Cut the cards into three. Kuha ka ng last 12 cards. Boy. Pero ang palayaw niya. Boy. Oh my God. Umalis. Ayan na. Oh my God, ate. Hindi lang tatlo. Nag-iisang babae lang siya.
Pinaghinalaan siya ng partner niya na may lalaki siya. Hindi na naging maganda ang relasyon nila. Ayaw na niya lumalabas kasi nahihiya siya sa kaganapan. Subukan ko makatawid din. May umakyat. Hindi ko makita yung mukha. May tattoo sa dibdib. May isa pa akong lalaki nakikita. Nag-iikot sila. May hinahanap. Pakita mo sa akin yung mukha. Pakita mo yung mukha. Ikaw ba yan? Nagising siya. Hindi ko kaya. Ginawa ka siya. Hindi ko kaya. Oh my God. Tulungan niyo ako. Inaasa ako. Nagkamali ako. Wag ko. Hindi ako makakalaw. Hindi ko makita. Hindi ko makakalaw. Oh. Ang daming dugo. Diyos ko. Binaboy siya. May pinasok sa akin niya. Ang pagi tubig. Tubig.
Oh, sus. Binaboy siya, ate. Ikaw lang. Binaboy siya. Pinagbasa-basahan siya. Pero narinig mo, may tinawag siyang ibig sabihin, yung asawa niya kasama nung ginagawa yung crime. Kaya pala hindi na siya nagpakita sa amin. Hindi siya pumasok dito. Sa pinakita sa akin, hindi ko kaya. Ang dami niyang saksak. Ang dami niyang saksakan. Tapos may pinasok pa sa ani niya. Ang paulit-ulit. Oh my gosh. Kilala daw niya. Ang pumatay? Hindi lang daw isang beses nakapasok dito sa bahay. Dati kasi siya dito rin nakatira, yung asawa niya. Ang gagawin natin dito, ate, napablisingan na ba itong bahay? May asin kayo? Hingi po ako ng asin. Grabe ang pambababoy sa kanya, te. Sa bagay, sinabi nila, nung nakita nila yung bangkay, maraming saksak. Ang daming saksa. Hindi siya nakasigaw kasi tinakpan na. Kailan pa pinablisingan yung bahay? Maraming beses na. Mag-offer ako ng dasal para makalaya siya. Okay, ako si Bing, nakatira dito sa Bade Street, Molino. Narinig ko na yung pangalan ni Miss J. Costora na magaling talaga siya dahil ni-refer siya sa akin ng kaibigan ko. Second experience, merong yung sister ko pumunta rin sa kanya para humingi ng tulong dahil meron ding isang pangyayari na isang aksidente na gusto nilang malaman. Since sabi ng classmate ko, makakausap yung taong nawala na, ni-refer ko dito sa dati may-ari ng bahay, si Miss J. It so happened, during that day, merong pandemic, so hindi kami nakapunta. Ang gusto niya kasi, pumunta doon para malaman, kasi wala silang lead para malaman kung sino talaga yung may gawa ng pangyayari na aksidente dito sa bahay. So, ilang beses akong isip na hahanap kami ng tao na pwedeng malaman kung paano nga. So, siguro mga 4 times, sa kanya pa rin ako napunta. So, nung naghuhula siya, nagre-reading siya, may sinabi siyang insidente na meron raw dito sa loob ng bahay na may nangyari nga. So, sabi niya, puntahan natin. Ay, super galing niya. Fantastic. Talagang na-impress ako. It's so amazing na malaman ko na may ganung pangyayari. Actually, it's my second time. Pero siya, sa kanya, believe ako. Talagang naniwala ako dahil first reading pa lang, ganun pa lang nagre-read siya. Sabi niya, may nagbablock. Merong aksidenteng nangyari dyan sa bahay mo. Nagbulat ako, talagang tumaas yung balahibo ko. So sabi ko, magaling siya. Wala akong kwento kahit isa. At nalaman ko lang nung pumunta, kasi first time ko na pumunta
sa kanila, sa bahay niya, at doon ko nalaman talaga, magaling. Sinabi na rin ng sister ko, magaling siya. Hindi ko iniisip na mababasa niya yun. Pero sa umpisa pa lang, sinabi na niya may pangyayari. So doon ako, actually ni-refer ko siya sa mga friends ko. Sinabi ko na super galing. Believe ako sa kanya. Nag-start yung reading, wala naman akong kwento sa kanya. Nakita niya kagad na merong nangyari doon sa bahay. So, kinalibutan ako kasi hindi ko ina-expect na maano niya yon, yung makukwento niya yon. So, wala akong kwento na kahit na anong lead para sabihin kasi ang gusto ko lang talaga magpa-reading nga sa kanya. Nagulat ako, nalaman niya. Pagbasa pa lang, nakita na niya na merong ganong pangyayari doon sa bahay ko. Sinabi niya lahat kasi bago lang ba kayo dito sa bahay niyo? Sabi ko, oo. Mga 1 year pa lang. So, sabi niya, sige, pupuntahan ko. Kaya bumilib ako sa kanya. Miss J, you're the best. Yeah, alam ko, nasabi naman sa akin, pero ang sabi kasi ng dating may-ari, nakakwentuhan ko siya, ang sabi niya sa akin, gano'n nga, dahil siyempre, kahit saan mo naman malalaman, paglakad mo pa lang sa labas, may magkukwento na sa'yo. May pangyayari na hold yung bentahan sa bahay kasi nalaman nga nila. So sabi ko, hindi ako takot. Kumbaga, meron na dapat na bibili, pero hindi nila, siguro gusto na rin nung namatay na sa akin mapunta kasi hindi niya pinigay sa iba. Sabi ko kasi, aano natin yung kaluluwa niya para maging maayos na. So hinanap talaga namin si Miss J na siya yung makakasolve dun sa problema. It so happened, yung nawala na siya, sa akin napunta. So, ako yung nagkwento sa kanya, kaya nandito kami ngayon.